sistema sa mga pagkakamali sa birth certificate. Kasi po ang pagkakamali sa birth certificate, pwede, ayon sa batas, pwede kayong pumunta sa korte, dapat kayong pumunta sa korte, o pwede ng local civil registrar lang po. So, alika, linyahan natin. Yan. Ano ba ang mga pagkakamali na pwede na lang pumunta sa local civil register, hindi po sa PSA ha, doon po sa local civil register kung saan original na final yung birth certificate nyo, doon po kayo pupunta. Kung ang pagkakamali, ito, kung ang pagkakamali yung unang pangalan mo, ibig sabihin, imbis na Jennifer, naligay Jennifer. Pwede. Diba? Doon ka na lang sa local civil registrar. Kaya, Okay? Ang nickname mo, Jen. Tapos naging Gwen. O doon na lang sa local civil registrar. Ngayon kung ang birthday mo February 2, 1992, naligay March 2, 1992. Basta't may pruweba ka lang, local civil registrar lang po 'yon. Basta't po March 2 naligay March 12. Local civil registrar lang po 'yon. Basta may so in other words, mga typographical errors. Sandali, Jen. Oh. Pero kung year ang pagkakamali, Okay. punta ka sa korte. Substantive. So, yon, punta ka sa korte. Nilista na po iyan ng ating batas kung kailan ka pupunta sa local civil registrar at kung kailan ka pupunta sa korte. Ang apelyido po, parati kang pupunta sa korte. kahit Okay. misspell. Kung nagkamali ang apelyido mo, pupunta ka sa korte. May exceptions to the rule. Dalawa po yan. Basta po illegitimate child ka. Tapos ang naligay ang naligay siyempre, apelido ni nanay, illegitimate ka. Kung okay naman na gamitin ng bata yung apelido ni tatay, hihingi lang po ng pahintulot kay nanay, gagawa lang po ng si tatay, pwede bang gamitin ng anak natin ang apelido ko? Sasang-ayon lang po si nanay kasi minor de edad yung illegitimate child at si tatay naman maggagawa rin ng affidavit na ako ang ama niyan, inaako niya na siya ang tatay at pumapayag naman ako gamitin ang apelido ko. Local civil registrar lang po yan. Hindi kayo pupunta sa korte. Pero ang kabaligtaran, kung naligay nyo, nung umpisang-umpisa pa lang, naligay nyo apelido na ni tatay, korte po yan. Baliktad, di ba? Pero kung ang apelido kay nanay na nung umpisa, gusto nyo papalitan sa apelido ni tatay, okay naman kay tatay, affidavit lang po yan, puntan local civil registrar. Pero the other way around, kung yung birth certificate ng isang illegitimate child, nauna na naligay kay tatay, pupunta po kayo sa korte. Follow the general. Tsaka yung typo error, local civil register lang yan. Kung napaka-obvious. Kung napaka-obvious po. Halimbawa, pinanganak sa Binondo, nalagay nyo, pinanganak sa Binundo. Okay. Typo error po yan. Self-explanatory lang. So, yan ang giya ngayon. Yan ang giya ngayon para malaman nyo kung saan kayo pupunta. Pero din, sabihin natin, yung local civil registrar kung saan siya pinanganak, sabihin natin si Quijor. Pero taga Maynila na siya ngayon. Okay. Tapos ang papalitan lang, kasi ganun yung nangyari sa tatay ko Yung apelyado ng tatay ko, Corosa S. Okay. Pero Z kami. Nung araw, ewan ko ngayon sa patakaran nitong PSA ngayon ha. Noon merong tinatawag na understanding between and among local civil registrar. Kasi ang local civil registrar may general. Yung hepe ng PSA. Yung pinaka-hepe ng PSA, silang general civil registrar yon. Tapos ang local civil registrar sila yung mga nasa munisipyo. Pero kung tutuusin mo talaga, isang body lang yan, di ba? So noon, meron tinatawag dyan migrant registration or migrant correction noong araw. Ngayon hindi ko lang masyado sigurado na kung tiga Bohol ka, na handoon yung local civil registrar mo, pwede ka at nasa Manila ka, pwede kang pumunta sa Manila. Kasi sila na ang mag-uusap, magko-coordinate. Ito, meron kami na sa inyo, papadala namin sa inyo, ganyan, ganito, at makukuha nyo. Pero iyon po, kasi siyempre, hindi ko po alam ngayon kung iyon pa rin ay umiiral ngayon. Madali naman po tanong, sila, very welcoming na mga tanong Pero palagi ko umiiral pa yon. Pero nung araw po namin, isa yan sa question sa relasyon nun Napakadalas itanong niya, huwag kayo mag-aalala. Sabi ko, pero ewan ko lang po ngayon that was so many years. Paano po din pag
Yung kasarian naman. Kasarian, Kung male okay. or female. Okay, local civil registrar lang po yan. Kaya lang dapat may medical certificate kayo at sa isang accredited hospital at accredited doctor na talagang in-inspection kayo at tinignan niya na lalaki kayo o babae kayo. Kung wala nung certification na yon, ay hindi papayagan yon. Ayun. Kasi po may isang kaso, di ba, Jean? Gender. Gusto niyang, dahil po nagpa-sex reassignment surgery na siya, paano po yun? Kung gusto niyang from male, gawing female na yung kanyang kasarian. Pinapayagan po ba yun under the law? Hindi yan pinapayagan kasi hindi natin pinapayagan ang nag-surgical realignment ka. Kung pinapalitan mo ang iyong mga ari, hindi natin pinapayagan yon. Ikaw, ang sex mo ay ang sex mo nung pinanganak ka. Kaya kung nag-transform ka habang ikaw ay buhay, hindi natin pinapayagan yon. Kung ang usapan ay ano ang sex mo. Yes. Ang sex mo ay yung sex mo nung ikaw ay sinilang. Tama. Pero may mga pagkakataon na meron tinatawag tayong ano yung Preference. Hindi. Merong mga tao na parang hermaphrodite. May congenital yeah. adrenal hyperplasia. Ayan. Yung dalawa ang kanilang ari. Yes. Dalawa ang ari nila. dalawa ang ari nila. Iyon sabi ng Supreme Court, pumili ka. Tama. Okay. Kasi Pumili ka. Walang sino man ang pwedeng magsasabi sa iyo na kung ano ka. Nasa sa iyo yon, piliin mo. yun yung magandang sinabi ng Korte Suprema doon din sa kaso ni Republic versus Kagandahan. Actually, Jennifer Kagandahan pangalan. Hindi po ako yun. Okay. Pero nak-grant yun ng court, ng Supreme Court. At ang ganda nung sinabi ng Korte Suprema na sa isang tao na may ganong kondisyon, na may congenital adrenal hyperplasia, sa kanya ipinagkakaloob ang karapatan para maging masaya. Ano ang base? Yan. Ano ang base din sinabi ng Korte Suprema? Ito, tindi nito. His human rights. Very good. Human rights na po. Human rights na ang kasi po meron tayong bagong paradigm ngayon talaga, yung human rights. Tama. Ibang klase na po 'yon. Because meron siyang human right at nakalagay pa sa ating konstitusyon na ang bawat nilalang sa Pilipinas ay dapat magkaroon ng isang masayang